Part 2. Kulang na lang ay makain siya ng buo ni Mike sa tingin nito sa kanya, lalo na sa higpit ng hawak nito sa kamay niya. How dare you to remove our engagement ring on your fingers? Bitiwan mo muna ako, Mike. Pinilit niyang maging mahinahon sa kabila ng sakit na nararamdaman. Magpapaliwanag ako. Buti na lang at wala pang mga kausap nila. Kung hindi lang nakakahiya ay nagsisigaw na siya sa sobrang sakit na nararamdaman. Patuloy pa rin ang lalaki sa pagpiga sa kamay niya. Kunwari ka pa? Sinadya mong tanggalin niyo para hindi malaman ng ibang lalaki na ikakasal na tayo. Kahit kailan talaga kakaibang babae ka, mababa ka. Sobra ka na. Mike, hindi ko na nagugustuhan ng mga sinasabi mo. Totoo naman ah. Kaya ka nabuntis ng, shut up! Tumigil ka na. Hindi na niya napigilan ng pagtaas ng boses. Napilitan si Mike na bitiwan siya ng magsilingon sa direksyon nila ang mangilan-ngilang tao na naroon. Hinila siya nito palabas ng restaurant. Ang galing mo talagang mag-iskandalo. Ikaw ang may gusto nun. Sinasabi kong magpapaliwanag ako pero ayaw mo akong pakinggan. Kinuha niya ang singsing sa bulsa. Ayan ang singsing. Tinanggal ko lang dahil nag-request si Daniel na isuot ko tong jade ring ko. Hinablot naman ni Mike ang jade ring at itinapon yun sa kung saan. Kaya nagiging matigas ang ulo ng anak mo, palagi mo kinukonsinte. Mangangatwiran pa sana si Pia nang biglang tumunog ang cellphone ng lalaki. Hello, Mr. Cheng? Yes, sir. Wala pa rin siya pero tatawagan ko. Okay, sir. Bahagya itong lumayo sa tabi niya at may i-denial na numero. Hello, sir. Si Mike po. Mr. Cheng is on his way. Alright, sir. Thank you. Saka siya nito binalikan. Parating na mga kausap natin. Tayo na sa loob. Hindi pa humuhupa ang sama ng loob niya sa kakatapos lang na pagtatalo nila ng nobyo. Hindi siya makapaniwala na kaya siya nitong pagbuhatan ng kamay. Tinungo ni Pia ang bathroom at doon ibinuhos ang luha. Pagkatapos ay nag-retouch. Nasa labas si Mike at inaabangan siya. Bilisan mo, nakakahiya sa mga kausap natin, nariyan na sila. Ilang hakbang pa'y tanaw na niya ang kanilang mesa. Biglang napahinto sa paglalakad si Pia. Nakaupo sa bahaging nakaharap sa direksyon niya si Mr. Cheng at ang kausap naman nito ay nakatalikod sa kanya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig habang humahakbang papalapit. Ang lapad ng balikat nito at ang tabas ng buhok, hindi siya maaaring magkamali. Cyrus, piping sambit ni Pia sa pangalan nito. God, sana nagkakamali ako. Mr. Cheng, Mr. De Guzman, I'd like you to meet my partner, Miss Pia Medrano. Magkapanabay na tumayo ang dalawang lalaki na magsalita si Mike. Siya naman ay parang ipinako sa kinatatayuan. Gumapang ang kakaibang lamig sa kanyang katawan nang unti-unting pumihit ang lalaki para kamayan siya. It was really him. Tila tumigil ang pag-inog ng mundo nang magkamay sila. The man was looking directly into her eyes. Ngunit naduwag siyang salubungin iyon. Bakit kailangan magkita silang muli? Heaven, forgive her. But he was more handsome than she'd last seen him. Hindi niya namalayan ang paglikwad ng bawat segundo habang hawak nitong kamay ng isa't isa. Natauhan lang si Pia nang maramdaman ang bahagyang pagsiko sa kanya ni Mike. With that, I guess we could go directly to business. Hindi siya makapaniwala. Ang dating ordinaryong empleyado na si Cyrus De Guzman ay isa ng milyonaryong businessman at nakatakda nitong bilhin ang factory na pag-aari ng mga Cheng. Where did he get all the money? Hindi sapat ang 5 taon para yumaman ito ng ganoon. Siya nga halos magkasakit na sa trabaho ay hindi pa rin umaasenso. Hindi kaya nakapag-asawa ito ng milyonaryo? Nang maisip yun ay may kung anong kirot siyang naramdaman. Para siyang robot na nakaupo roon. Nakikinig at tatango-tango sa lahat ng sinasabi ni Mike. Paminsan-minsan ay panakaw niyang sinusulyapan ng lalaki. Ewan niya kung nagkataon lang. Pero sa tuwin ay nagtatama ang paningin nila. Hindi niya mapigilan ang pamumula. Then the man will give her an angry look. Anong karapatan nitong magalit sa kanya? After all, itong nang iwan. Napakislot siya nang muling maramdaman ang pagsiko ni Mike. Ano bang nangyayari sa'yo? Bulong nito. May itinatanong sa'yo si Mr. De Guzman. I beg your pardon, sir. Hindi ka ba nakikinig, Miss Medrano? Nag-init naman ang kanyang mga pisngi. Kasalukuyan siyang ipinapahiya ng lalaki. Hindi siya mapapatawad ni Mike kapag hindi nila naisara ang deal na ito. I'm asking why this building is a good buy. Well, Mr. De Guzman, the factory business is a very promising one. Hindi ka na mahihirapan na mag-organisa ng kumpanya dahil stable na ito. May kumpletong hanay ng manggagawa
At maayos naman ang pasilidad ng gusali. And I believe you live near the vicinity. Yes, sir. The deal is closed then. Ganun na lang ang tuwang rumehistro sa mukha ni Mike. Pagkatapos magkapirmahan ng papeles ay ginagap ng nobyo ang palad niya. We made it, sweetheart. Lingid sa kanilang kaalaman. Hindi iyon nakaligtas sa pandinig ni Cyrus. Sweetheart? Pag-uulit nito. You mean your partner's on and off business? Precisely, Mr. De Guzman. Buong pagmamalaking wika ni Mike. Sa katunayan nga nakatakda na kaming ikasal. Kinuha pa nito ang kamay niya at ipinakita ang engagement ring na suot niya. Kitang-kita niya kung paano mangulubot ang noo ni Cyrus. Too bad Miss Medrano have a very poor knowledge about jewelry matching. Naka-jade earring siya at pagkatapos ay naka-diamond ring. Alam niyang nagtimpilang si Mike ng mga oras na yon. Siya naman ay hindi alam kung saan susuot makaligtas lang sa mapang-usig na mata ni Cyrus. Nagpaalam siyang pupunta ng comfort room. Nang makapasok doon ay sakalang bumalik sa normal ang tibok ng puso niya. Sinadya niyang magtagal. Nanalangin siyang wala na ito paglabas niya. Pero tila nananadya ang tadhana. Ito pang nabungaran niya paglabas. Mr. De Guzman, kayo pala. He was too close now. Nanunuot sa ilong niyang preskong bango ng kulong ng binata. Cyrus, just call me Cyrus. Gaya ng pagtawag mo sa akin dati, Pia. Hindi nito inalis ang mata sa kanya. Maganda ka pa rin gaya ng dati. He reached her face. Parang dumagungdong ang puso niya nang gawaran siya nito ng halik. Isa-isang bumalik sa kanyang masasayang alaala ng kanyang pagsasama. And their passionate love. Kagyat na natauhan si Pia na itulak niya ito at siya namang dating ni Mike. Sweetheart, nandito ka lang pala. And you, Mr. De Guzman? May sinabi lang sa akin si Mr. De Guzman. Mabilis niyang paliwanag. Laking pasasalamat niya tila hindi nagduda ang katipan. Right, sang-ayon naman ni Cyrus. Tinanong ko lang kung sa kanya itong napulot kong singsing. Inilabas nito ang jade-studded ring na itinapon ni Mike. Sinabi kong hindi sa akin. Muli na naman niyang salo. Tayo nang umuwi. Yakag niya sa nobyo. Sinadya niyang ikawit ang kamay sa braso nito. See you around, Mr. De Guzman. Nakaramdam siya ng kilabot ng tapunan ng tingin ng lalaki sa huling pagkakataon. Tila nagliliyab ang mga mata nito sa labis na galit. At kinuyom ang palad na hawak ang kanyang jade ring. Alam mo ba yung bagong subdivision na malapit sa inyo? Tanong sa kanya ni Mike habang nagmamaneho pa uwi. Bigla na lang nitong nakalimutan ang galit kanina. Yeah, what about it? Doon ko nakita ang bahay na plano kong bilhin para sa atin. Maliit lang pero maganda. At doon din ang bago nating project. Tayo ang magbebenta ng mga bahay doon. That's great. Malaking pera na naman ang kikitain natin. Nagkunwari siyang excited. Kahit sa totoo lang ay gusto na niyang marating ang bahay at makapag-isa na muna. At may kliyente na agad tayo. Sino? Si Mr. De Guzman. I want you to personally take care of him, Pia. Sa kanya pa rin nakasalalay ang iba pang bibili ng mga bahay. Gusto man niya makipagtalo ay pinigilan niya ang sarili. Bukas na lang niya kakausapin ang masinsinan ng lalaki. Pansamantala kailangan niya magpahinga at makapag-isip. It was a terrible shock to see him again. Pasalampak na naupo sa sopa si Mike nang marating nila ang bahay. Hay, nakaka-tense pa rin talagang makipag-deal. Hindi mo alam kung magbabagong isip ng buyer on the last minute. Hindi niya halos narinig ang sinabi nito. Hindi pa rin maalis sa isip niyang mukha ni Cyrus. Isang pagkakamali ang pagkikita nilang yon. Sinilip niya ang anak. Tulog na ito. Thanks for helping me close the deal, sweetheart. Sinenyasan niya itong tumahimik. Natutulog na si Daniel. Baka magising sa ingay mo. Mike's eyes twinkled with anticipation. Agad siya nitong ikinulong sa mga bisig. Pagkatapos ay walang abisong inangkin ang kanyang mga labi. For several seconds, she thought it was Cyrus who is kissing her. Passionately, naikawit niyang isang malayang kamay sa leeg nito. God, Pia, I want you. Nanginig ang buo niyang kalamnan nang marinig iyon. Umuwi ka na, we're not supposed to do this, Mike. Kulang na lang ay itulak niya ito papuntang pintuan. What's wrong? We're getting married anyway. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng kwarto. Mami, ikaw ba yan? Si Daniel. Nagmamadaling lumabas naman ng bahay si Mike. She heard him utter words of frustration. Kinarga niya ang anak at muli itong pinatulog. Muling bumalik sa gunita niya ang tagpo kanina sa restaurant. Ang pagkakamay nila. Ang paghalik nito sa kanya.
Noon lang niya lubusang naunawaan na hindi pa nabubura si Cyrus sa kanyang isipan. Naalala niya kung paano niya naisara ang deal. Tinanong lang nito kung nakatira siya malapit sa factory na bibilhin. At nang tumango siya ay agad nitong pinirmahan ng mga papeles. Nangangarap lang siguro siya. Hindi siya ang pakay nito na magpa siyang bilhin ng factory. Alam niyang may iba pa itong plano. Nahihintakutan siyang napatingin sa natutulog na anak. They will be moving in similar circles now. Sa ayaw man niya o sa gusto. At darating ang panahon matutuklasan nito tungkol kay Daniel. Paano kung habulin nitong karapatan sa bata? No, hindi ako makakapayag. Wika niya sa sarili. After a restless night, Pia still woke up with a smile on her lips. Naroon sa tabi niya ang anak. Bigay todong kumakanta ng theme song ng McDonald's. Makita lang kita may ngiti sa mata. Makita lang kita ako ay okay na. Patalon-talon pa sa kama. Wala ka bang naaalala, Mami? Wala. Ay, agad na nawala ang sigla nito. Niyakap niya si Daniel. Joke lang. Makakalimutan ba naman yun ni Mami? I know Saturday ngayon. Mamamasyal tayo at kakain sa McDo. Sa gabi pa lang ay buo na ang pasya niya. Ipaglalaban niyang anak sakaling dumating ang pagkakataon. Magkademandahan na kung kinakailangan. Sige na anak, maligo ka na. Mabilis pa sa 4:00 na sumunod ang bata. Inihanda naman niyang bihisan nito at ang kanyang isusuot. Nang biglang tumunog ang telepono, si Mike ang tumatawag. Sweetheart, bisitahin mo mamaya ang bahay na sinasabi ko. Tingnan mo kung okay. Para itong nag-utos sa katulong. Dismayado niyang ibinaba ang auditibo. Pagkatapos bihisan ng anak ay siya naman ang naligo. Gutom na ako, Mami. Reklamo ni Daniel. Kakalabas lang nila ng simbahan. Sige anak, pupunta na tayo sa McDonald's. Hindi niya inaasahang magkapanagpo sila ng ama sa restaurant. Kasama nitong 2 kaibigan. Mukhang hindi na kayo nagagawi sa bahay. Bungad ni Mang Arnel sa kanya. Pasensya na tay, masyado akong busy. Kagabi nga may deal na naman kaming na-close ni Mike. Yung factory na malapit dun sa tinitirahan namin. Mabuti naman. Siguradong malaking kikitain mong komisyon ngayong buwan. Wika pa ng kanyang ama. Bigla namang sumimangot siya. Kilala niyo ba kung sinong nakabili, tay? Sino? Si Cyrus de Guzman. Ang kapal naman ng mukha niya magpakita matapos kayong iwan ni Daniel. Nakita niyang halos umusok ang ilong ng ama sa sobrang galit. Isa ito sa mga labis na naapektuhan ng iwan siya ni Cyrus. Tay, dahan-dahan lang ang bitiw ng salita. Muntik na nitong makalimutan na kaharap nila si Daniel. Pasensya ka na anak, nadala lang ako sa aking emosyon. Pero sakaling guluhin ng lalaking yun ang buhay mo, magsabi ka lang. Nagulat siya sa binitiwang salita ng ama. Huwag naman po natin siyang husgahan agad. Hindi siya makapaniwalang ipinagtatanggol pa niyang lalaki. Ang laki ng atraso niya sa'yo, anak. Pero kahit paano, minahal ko po ang taong yun. At anong iginanti niya? Nang mapansing tapos na sa pagkain ng bata ay pinapunta niya ito sa play area. Muli naman nagpatuloy si Mang Arnel. Iniwan ka niya, kayong dalawa ni Daniel. Bigla naman siyang nakonsensya. Kung hindi niya pinaniwala ang mga magulang na iniwan nitong bata, sana'y hindi ganoon katindi ang pagkamuhi ng mga ito sa lalaki. Hindi niya akalaing babalik pa ito. Maski 5 duling ay hindi niya iniwan si Daniel. Ilang taong kang naghilahod sa hirap, maitaguyod lang ang anak niyo. Wala siyang ibibigay sa akin noon, tay. Kung meron man, hindi ko rin yung tatanggapin. Nakita niyo naman kung anong ginawa ko sa mga padala niya nitong mga huling taon. Huwag mo nang pag-aksayahan ng oras ang lalaking yun. Nariyan naman si Mike, kayang-kaya kanyang buhayin. Hindi mo kailangan ng yaman niya kung totoong mayaman na nga siya ngayon. She silently agreed. Marahil ay pagsubok lang sa relasyon nila ni Mike ang pagbabalik ni Cyrus sa buhay niya ulit. 4 na taon na siyang umiibig sa nobyo. 5 taon na nabubuhay na wala ito. At kaya niyang mabuhay sa mga susunod pang taon kahit wala ang lalaking yon. Nagustuhan ni Pia ang bahay. Very spacious at magandang interiors. At kung meron mang nakakuha ng atensyon niya, itong magandang tiles ng kitchen. Bagay na bagay sa kanilang 3. Nakagat niya ang labi. She almost forgot. Hindi pa niya nakakausap ng masinsinan si Mike tungkol kay Daniel. Hindi niya maaaring iwan ang anak sa poder ng mga magulang. Ayaw din niyang makahanap ng buta si Cyrus kung sakaling matuklasan nito ang tungkol sa bata at maghabol ito. Baka gawin nitong grounds ang pagpapabaya niya sa anak. Subalit naduduwag siyang humarap kay Mike. Hindi pa man ay nakikita na niya ang magiging reaksyon nito. Hindi mahilig sa paulit-ulit ang lalaki.
Kapag napag-usapan ay tapos na, wala nang paliwanag pa. She doesn't want to lose him because of that. Pero hindi rin niya matatanggap sakaling mawawala sa kanya si Daniel. The child has been her source of strength for the past 5 years. Hindi niya kakayanin pag nawala ang kanyang anak sa piling niya. Lakas loob na tinawagan ni Pia si Mike nang makauwi sa bahay. Kung kinakailangan magmamakaawa siya dito. Pumayag lang ang lalaking isama nila sa magiging bahay ang anak niya. Tigilan mo ako, Pia. Irritableng wika ni Mike sa kabilang linya. Mukhang naistorbo niya ito sa pagtulog. Look, wala akong panahon para makinig sa mga buntong hininga mo. Kasi ano? It's about Daniel. What about your spoiled son? For a while she was tempted to argue with him. Hindi spoiled si Daniel, pero lalo lang liliit ang tsansang pumayag ang lalaki sa hihilingin niya. Nakikiusap ako, Mike. Masyado pang bata ang anak ko para mawalay sa akin. Bakit? Hindi mo naman siya alagain ah. Inis na wika pa nito. Pero masyado na ring matanda ang mga magulang ko para bantayan ang lahat ng kilos niya. 1 year from now papasok na siya sa eskwelahan. Sino ang mag-aasikaso sa kanya? Ikukuha ko siya ng yaya kahit kabawasan yun sa sahod ko kada buwan. Mike, look Pia, pinag-usapan na natin ang bagay na to. Kilala mo ko. I barely changed my mind on the decision I made. This case is closed. Bigla na lang naputol ang linya. Nagngingit-ngit naman si Pia sa inis. Unti-unti ay pinagdududahan niya kung mahal nga talaga siya ni Mike. Bakit hindi nito magawang tanggapin ang mahal niya sa buhay? Araw-araw nadidismaya siya sa kagaspangan ng ipinapakita nito. Natagpuan niya ang sariling nagdadalawang isip. Dapat pa nga bang ituloy ang kanilang kasal? Mahal ba niya ang lalaki sa kabila ng napakarami nitong pangit na ugali? Bakit siya nakatiis ng 4 na taon sa piling nito? Ano ba ang dapat niyang gawin para mapapayag ang nobyo sa nais niyang mangyari? Hahayaan ba niya ang diktahan siya nito sa mga desisyon niya sa buhay?